Here we go! Naghahanap ba kayo ng panglutong bahay o pang-business kaya? Ito po ang recommended ni Jeannie Pinay Hawaii Chicken Empanada. Simulan po natin ang aking mga recipe. Siguradong magugustuhan ninyo. Ito na po ang aking recipe. Handa po natin ang isang buong chicken at hiwain po natin yan sa gitna at i-chop-chop dahil i-fillet po natin yan. Kukunin po natin ang mga laman yan at hihiwain natin o pwede rin natin siyang igiling kung meron po kayong chopper sa inyo. Then yung iba po pwede nyo naman pong ilaga yung buto-buto nun at makukuha pa rin natin yung laman. Kung meron po kayong natitirang mga manok sa inyo sa ref na luto na, pwede nyo na rin pong isama dito para po kayo makatipid. Eto na, simulan po natin ang pagluluto. Ilagay po natin ang mantika and then lagay po natin ang sibuyas. Kailangan chop-chop na po ito. Inuna ko muna ang sibuyas, then isinunod ko po yung bawang para po hindi siya masunog, no? And then ayan, after that halu-haluin lang po natin siya ng konti at ilagay po natin ngayon ang 2 bell pepper na chinap natin. Pwede rin po kayong gumamit ng iba-ibang kulay na bell pepper. Pwede rin pong pula o yellow o orange. Depende po kung meron na kayo sa bahay. Then idagdag na po natin yung manok na hiniwa natin o ginrind natin. Yung raw muna na manok. Then since mamaya isasama naman po natin yung manok na nilaga natin. Ayan, nilagyan ko na rin po ng salt and pepper to taste. At according po sa desire ninyo kung gaano po ba ang gusto ninyo. Yung iba, tinatabangan lang para maia-adjust. Yung iba naman, according sa kanila kung gusto nilang medyo maalat-alat. Then, nilagyan ko na rin po ng extra na chicken meat na nilaga ko at yung pinaglagaan, ibinuhos ko po ito dito para mas lalong malasa. Nilagyan ko na rin po siya ng chicken bouillon cubes. Ikinalat ko lang. Isa lang po. And then, nilagyan ko rin ng 1 tablespoon of paprika para po pampalasa at pampasarap. 1 teaspoon of chili flakes and samahan din ng oregano. Nilagyan ko rin po ng mixed carrot and green peas. Kung meron naman po kayong mga mixed green peas din po sa bahay at saka kasama ng carrots, pwede rin po iyon, no? And then, para po kayo makatipid, hindi na kayo bibili. Kasi may nabibili pong mga mixed green peas at saka carrots na po. Then, paghalu-haluin na po natin yan para po magsama-sama yung lahat ng ingredients. And dinagdagan ko po siya ng 1 teaspoon of cumin. And also, kalahating cup of olives para po lumasaw yan. Pag nilagyan po niyo yan ng olives, mas masarap talaga. Kasi na-experience ko talaga. Then, 2 eggs na slice po. Sinama ko na rin siya since maluluto na po itong ating manok. Dahil luto na ang itlog, konting luto na lang po iyan. Imimix na lang natin yan. At ready to go na yan, no? So, mamaya yung ibang itlog na natira ko, isasama rin po natin yon. Here we go, tikman na natin at ayan na po. Isa-set aside lang po natin yan. Palalamigin muna natin ng 20 minutes para matuyo at para po hindi mainit pagbalot natin. So ihanda na po natin ang 1 kilong flour or 8 cups. Gamit po nito, 48 po ang magagawa nito. Ilagay po natin ang flour sa table ninyo and then make a hole in the center para po dyan natin ilalagay ang ating butter. 150 grams po of melted butter. According to your desire, pwede pong unsalted butter. Pwede rin pong hindi nyo na rin i-melt. And then, 1 tablespoon of salt sa 2 cups of hot water. Imimix nyo lang po ang salt ninyo doon. And then, at saka po natin isasama lahat doon sa ating flour. Then, lalagyan din po natin siya ng 2 itlog sa flour. Pagsasama-samahin po natin lahat yan. Lahat po iyan, atin po siyang ininiding. Mamasahin po nating mabuti at ang pagmamasa po nito tumatagal po ng 10 minutes. After nyan, kukubera natin ng kitchen towel and then divide in the dough sa 4 po and then ifo-form natin siya ng cylinder. Kapag na-divide na po natin, i-divide natin yan ng 12 equal parts para pantay-pantay po ang pagkakabilog natin. Ganyan po ang pagkakagawa. Ipipinch nyo lang po ang mga gilid para maging form siya ng small ball.
And then after that, i-flatten na po natin with rolling pin. Kung wala po kayong rolling pin, pwede naman po yung mga bote na pabilog at magra-round din po iyan ng katulad ng nakikita ninyo ngayon. So pagkatapos po niyan, syempre para humaganda ang bilog, pwede kayong kumuha ng tasa, diinan nyo lang at pag nadiinan nyo na po siya, tanggalin nyo lang yung gilid at ayan na po, naka-ready na ang inyong dough para sa empanada. Paulit-ulit lang po iyan hanggang sa matapos. Ayan na, wrapping time tayo. So nakita nyo po, gagamit tayo ng 1.5 tablespoon of chicken meat into wrapper. Ilalagay lang po natin yan. So hindi ho masyadong punong-puno para po makapag-wrap tayo ng maayos. And then lalagyan po siya ng slice of egg, isa lang po. Para po yung pampalasa din. Masarap po talaga pag medyo may itlog po talaga ang empanada. Then, irarab natin ng konting tubig sa mga edges para po didikit yung ating dough. Para po pag binalot natin is maganda po ang pagkakadikit. Then, didiin-diinin lang po ang mga gilid. And then, pagkatapos niyan, itutupi lang po natin yan ng maayos na dahan-dahan na iyan po didikit na yan sa empanada dough na ginawa natin. Nakita nyo po, dahan-dahan lang siya, napakasimple lang. Hindi nyo na po kailangan bumili ng empanada na panghulma. So, ito pwede na pong ganyan katulad ng ginagawa ko. Pisil-pisilin lang po and then sa dulo, ilalak po natin yan. O, di ba po? Ang ganda. Then, pwede na po natin siyang iluto. Ayan na, ready na tayo para mag-fried. So, pag nag-fried po tayo, since nakapag-prepare po ako ng 12 pieces na empanada, the rest, nilagay ko po sa freezer. Pwede nyo pong i-freeze ang empanada para the next day, pwede nyo pa po siyang iprito. O pwede nyo rin po, kahit isang linggo po yan, hindi masisira. Then, magpa-frying na tayo. So, kailangan po mainit na mainit ang inyong pan. Bago po kayo mag-fry. Para po hindi po mag-absorb ang inyong empanada, no? Para po hindi mag-absorb ng mantika. Pag naglagay po kayo ng empanada sa frying pan, kailangan po away sa inyo para hindi po kayo matatalsikan. Baka kasi matalsikan po kayo ng mantika, mainit po yan. So, konting ingat po sa pagluluto. Pag pinry po natin yan, kailangan po wag po nating damihan ang paglalagay. So, hayaan lang po natin na konting space para po hindi po sila masikip at saka madali po nating babaliktarin at mas maganda po ang pagkakaluto niyan dahil mainit po yung mantika. Dahil pag dinamihan nyo po yan, siksikan po sila at yung mantika po lalamig. So, kailangan po consistent pa rin yung init ng mantika natin para po maganda ang pagkakaluto ng chicken empanada ninyo. So, ganyan lang po yan. Siguro tatagal po lang po ito ng mga 3 minutes or 4 minutes. Mag-golden brown na po yan. Maganda na rin po kayo ng draining rack para doon po ipapatulo natin ang mga mantika na ipaglalagyan natin ng empanada. O kaya po, plato po na meron po siyang table napkin. Pwede na rin po iyon. So, mas maganda po kasi kung masisipsip yung iba po pong mantika na kapag meron po kayong plato na merong table napkin kung wala po kayong draining rack. Then, ayan po, nakita nyo po medyo golden brown na po yung ating empanada. Yan po, pag nilagay po natin dyan at maluluto pa rin ho ng konti yan kahit po nasa gilid. So kahit hindi po sobrang golden brown, pwede na po nating awatin yan para po hindi siya masunog. So antabay lang po yung pagiging golden brown dahil maluluto pa rin po talaga yan kahit tinanggal na po natin yan sa pan. Then, paulit-ulit lang din po ang pagluluto natin ng empanada hanggang sa matapos po ang pagpriprito natin. Ayan, mukha na siyang masarap, di ba po? Nako, makakailan kaya tayo niyan? Siguro ang asawa nyo tataba sa inyo, gaya ng asawa ko. Okay, ayan na po, luto na ang ating empanada. Iyan po ang Argentinian chicken empanada. Kasi po, ang asawa ko po, galing po yan sa Buenos Aires, Argentina po siya. So, kaya po, tinuro niya sa akin ang Argentinian chicken empanada recipe.
Spanish po kasi siya, no? So, related tayo mga Pinoy sa mga Spanish din. So, ayan. Ang sarap na niyan. Pwede na rin po kayo mag-business kung na-try nyo po itong chicken empanada ko. And then, pwede po sa handaan at pwede sa pamilya, pwede po sa lahat. Kaya, tikman nyo po ang aking chicken empanada. At I'm sure magugustuhan nyo po iyan. Kung nakapag-try na po kayo, leave comment below at para po naman ma-share din natin sa lahat. And please subscribe and like. Thank you for watching.